Si GM ng MMDA, kasama natin ngayon si GM Nicolas Torre, retired general, dating PNP chief. General Torre, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Ka Jerry, Ka Tunying, magandang umaga sa inyong dalawa at sa inyong mga tagapakinig. Opo. Magandang umaga po. Kumusta po monitoring ninyo sa EDSA ngayon? Okay pa naman, sir. At pinalaparan natin ang northbound ng EDSA at yung ating barrier ay naggalaw na natin doon sa northbound side. Mm-hmm. At may isa na lang na bus ng New Era University na nire-request natin na alisin para maigalaw na rin ang iba pang mga barrier para maging 3 lanes ang EDSA through and through. Medyo nako doon, medyo napahanga niyo ako doon, pinalaparan niyo yung isa. Kala ko nag-road widening kayo. Hindi, pero naintindihan ko sinasabi niyo, yung barrier kasi kahapon, nakita ko mismo GM, na iniusog ng tama kayo para lumapad yung madadaanan ng mga motorista at ng mga pati nung parang pinaka-ED sa busway, GM? Opo. Yun po, kulang na yung word na busway. Pinalaparan ng EDSA busway. Ayun. Pinalaparan. So pinalaparan ng kahapon EDSA busway. ay isang lane lang na EDSA busway. Kanina sa report ho ng reporter namin, parang 4 na lanes na yung nadadaanan ng mga sasakyan kanina. 4 na lang siya, dalawa both sides, sir. Ayun. North side, dalawa. South side, dalawa. Pero ngayon, ang northbound ay 3 na. 3 na. After nung White Plains Avenue. Kasi itong before White Plains Avenue, northbound, ay palalaparan pa dahil may isang bus ng New University nga na hindi pa inaalis. So, based naman sa permit na ibinigay, yan ang naging isang requirement ng permit na wag barahan at wag parkingan ng EDSA. So mananatili po yung setup na yan the whole duration na may rally dyan hanggang mamayang gabi yan na pwedeng madaanan yung harap na yan ng People Power Monument. Opo, sir. Kailangan talagang i-maintain natin na open itong EDSA dahil ang major artery natin ay napakarami ng dumadaan dito. Almost kalahating milyon ng mga sasakyan ng dumadaan dito araw-araw. Ay, meron pala kayo pagtatapat sa iyo, General Torre, kahapon. Kasi akala ko kapag dumaan ka ng EDSA sa bandang Mandaluyong na yan, yung malapit doon sa rally site, pwede ka nang dumaan ng EDSA busway. Ng busway. Bumuntot ako sa bus GM. Bumuntot ako sa EDSA busway. Saan part yun? Tapat ng... Ang nangyari kasi, mag-U-turn po sana ako dun sa may Ortigas flyover. Sabi ng pulis, hindi na kayo makaka-U-turn. Dumiretso na kayo dun sa Shaw Boulevard. Doon na lang kayo mag-U-turn. Edi, sinunod ko naman. Tama. Para kapag baba nyo ng EDSA flyover, ayun, tuloy-tuloy, busway, naka-busway kayo. Pag U-turn ko sa may tapat ng Mega Mall po, GM, di ba merong mga stop, mga loading bay doon para sa mga bus. Sa kanan. Sa bandang kaliwa. Dahil sa inner lane yung EDSA busway. Sumunod ako sa bus. Maya nilalapitan na ako nung DOTR. Tinitingnan. Sabi ko, doon sa southbound ay pwede akong mga dumaan. May gumabay pa sa amin na dumaan kami sa EDSA busway. Hindi ho dito, sabi sa akin. O baka yung mga... hindi, linawin nga natin. Ngayon, GM. Pakisuyo nga. Saan ba pwedeng magsimula pumasok sa busway? Okay lang yun, Katunying, dahil ang NCAP naman, mga 3 months pa darating yan. Kung ang mahal pa naman ang multa dyan, di ba? Mapag-iipunan mo pa. Mag-ipon, mga 3 months pa o darating ang NCAP na kwan. At saka magagamit na naman yan sa pag kayo nagrehistro na ulit. Pambira. 5 years pa yan kailangan. GM, magkano yan? 5,000, di ba? 5,000? 5,000 po sa first offense. Ay, ang mahal pala.
Kaya nga eh. 20,000 sa second, 20,000 sa third. Oo, kaya sabi ko dun sa nagmamaneho sa akin, total sweldo naman ngayon. Kahapon. Kahapon. Opo, hindi. So, klaruhin nga po natin ngayon yan. Ngayon po, dahil nilaparan nyo yung busway, pansamantala, northbound and southbound, pwede ho bang gamitin nyo ng ibang, saan portion pwedeng gamitin nyo ng private motorist? Sa ngayon po, sir, yung basta lumapad na more than 2 lanes ang busway, pwede na gamit yan. Tinurn off namin ang NCAP dyan. In-off muna namin ang AI na talagang puwipitik-pitik dyan para kumuha ng mga screen capture ng mga violator. So, pero pag 1 lane lang ang bus lane, wag mo silang pumasok. Ayun, yun ang hint. Pag 1 lane lang, bawal. Bawal pa. Yun, okay, good. Okay, kahapon ho, GM, anong estimate ninyo sa naging crowd kahapon, yung hanggang gabi? Well, nag-peak tayo sa 15,000. 15,000. Pero ang average yan nasa 10. Medyo, lumalaro sa 8, 9, 10, gano'n. Pero nag-peak kahapon ng gabi na, mga 15,000 ang estimate ng ibang mga ehensya natin. At ganoon din naman ang bilang namin dito sa aming monitoring sa command center. Opo. Pero ngayon, ine-expect ba ninyo na mas malaking crowd itong second day? Well, ang nasa permit is maximum 100,000 eh. I just don't know kung talagang magpatawag ang pamunuan ng iglesia ng 100,000 na tao. Kung magiging 100,000 yan, hanggang saan ang pwedeng ma-occupy, GM? May probability na mag-spill over sa White Plains, pero hindi naman siguro ganun kalaki because White Plains, sabi nyo, can accommodate more than that. At kung mag-spill over man doon sa eastern side, doon sa may Temple Drive, doon siguro ang tulak natin. Pero ang EDSA kasi is talagang napag-usapan na hindi po pwedeng paradahan at hindi pwedeng occupy. Pero yung hong gilid, total may barikada na kayo dyan sa tapat ng People Monument, Power Monument. Yung gilid ho ng EDSA hanggang papuntang Santolan, pwede bang pwestuhan yon? Well, that is already bordering nung Campo Aguinaldo. Opo. Oo nga pala. Pwede naman gamitin yung sidewalk na yan Sidewalk. para sa kanila. Pero syempre, ang protocol ng Campo Aguinaldo syempre masusunod yan. Dapat dapat clear yun eh, no? Pagka sa kampo. Pero yung kabilang side, yung southbound, kanina, pinostehan na ho ni General Melesio Buslig. Melesio Buslig. Oo. Sabi niya, hindi pwede rito. Bawal Sabi niya, na hindi rito. pwede rito. Opo, talagang kailangan talagang makontrol at mapaalalahanan lang ating mga babayan na meron nga silang permit pero may limitations naman ang permit. Sana irespetuhin nila at they do also their part para mapanatili lang ang kaayusan para sa mas nakararami. GM, yung po bang White Plains na to, hindi na talaga siya pwedeng daanan? Mapupuno sir eh. Talagang hindi talaga viable na madaanan dahil maabala lang ang motorista kung papasok siya dyan. Oo. So kung ako po ay galing doon sa may Katipunan, meron akong business papunta dito sa, 'di ba may mga gate yan papuntang Corinthians. Anong pwedeng maging Temple Drive ba yun? Temple Drive. Anong pwedeng maging alternate route po diyan? Kung galing kang Katipunan, papunta kang Corinthians, ano ba? Mga Corinthians, ano ba? May mga barkada akong mayayaman diyan sa Corinthians. Gusto kong pasyalan ngayon, oh. Try nyo na po ang C5 pagkatapos maghanap kayo ng gate dito sa likod, sir. Dito na lang, ano, wag nang lumapit dito sa area dahil tama kayo, marami namang gate yan eh. Oo, maraming gate yan. So, ang gagawin mo dyan, kung galing ka Katipunan, kumaliwa ka na, papuntang C5. Pagkatapos maghanap ka na uli ng iba pang tapos ang pinaka-the-best yan, papuntahin mo na lang sa Eastwood yung mga kaibigan mo. Tama, sila din lang doon. ang pumunta. Basta ang kung hindi naman sasama diyan o hindi naman walang partisipasyon diyan, iwasan na lang GM yung lugar na yan, yung EDSA, Ortigas, White Plains People Power na yan.
Yes, pagkatapos, di ba, para hindi mo na siya maabala doon na magpakape pa siya doon sa kan. Masarap naman ang mga kapehan dyan sa White Plains. Pwede rin sa Katipunan na mismo, sir. Sila na pupuntahin mo sa... Oo. Sa Katipunan. Tama. Dami. Oo. Saka sa kwan, para malayo na sa gulo. sa Visayas Avenue na lang. Oh. So, yan. Isa pa yan. Tonyings. Aba, GM, salamat po sa Thank inyo. you. Thank you, Magandang umaga GM. po. Sige, Kato Jing. At Jerry, maraming salamat sa inyong at magandang umaga sa inyong lahat. GM Nick Torres, MMDA.